mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Ilang taon ka na, Madeline? 23 po. 23, taga saan? Taga Bicol po talaga ako, pero nag-working student po ako dito sa Pampanga. Magtatanong lang po ako. Sige, go. Masama po bang tumanggi sa magulang sa gusto nila? Ay, usapang magulang ito. Bakit? Ano bang gusto ng magulang mo sa'yo? Yung side po kasi ng papa ko, bali po, parang ano po sila, yung nag-fixed marriage po, gano'n. Ay, ganon. Yung parang gusto kong ipagkasundo. Ganon. Opo. So, ibig mo sabihin, eto diretsahan na natin. Gusto kong ipagkasundo ng family mo or ng magulang mo sa isang tao na hindi mo mahal. Ganon ba ang sitwasyon mo? Opo. Uso pa rin pala yung mga fixed marriage na ganyan. Nakakaloka. Pero pa rin pala dito niyan. So, tinatanong mo sa akin is, okay lang ba na i-disobey ang magulang doon? Alam mo, this is a complicated, this is a complicated story and a complicated situation. Kasi I respect very much yung kultura na meron yung iba't ibang mga bansa, iba't ibang mga grupo ng tao. Kasi minsan, ang fixed marriage is really not about the fixed marriage itself, but about the culture. May mga kultura kasi na mga ganun eh. Pero kung akong tatanungin niyo, opinion ko lang para sa akin kasi napaka-miserable ng buhay ng isang fixed marriage. Kasi una sa lahat, di mo naman mahal yung tao, bakit mo pakakasalan? Di ba? Kasi ang una namang qualifications, kaya mo pakakasalan at sasama ng isang tao, maliban sa aso mo kumakaul. Ang lakas kasi ng kaul ng aso mo, ate. Nadidistract ako sa aso mo, baka gustong tumawag ng aso mo, magsalita, di ba? Pero anyway, ang gusto ko lang naman sabihin is, napaka-miserable para sa akin ng buhay na gano'n. No? Yung you have no choice. I know that we should obey our parents. Pero pagdating sa marriage, ako naniniwala na yan ay isang desisyon na hindi mo pwedeng iasa sa mga magulang mo o hindi pwedeng mga magulang mo ang magdesisyon para sa iyo. Kasi pag aasawa yan, hindi naman sila ang mag-aasawa, hindi naman sila ang magiging housewife, hindi naman sila ang mag-aalaga ng asawa, hindi naman sila ang makakasama sa kama. 'Di ba? Ikaw yun eh. So, dapat ikaw ang magdidesisyon doon. So, merong part sa buhay natin that our parents will be deciding for us. Pero may part sa buhay natin na tayo na ang dapat na magdesisyon para sa sarili natin. So, kung tatanungin mo ko kung okay lang bang mag-disobey ng magulang pagdating sa marriage, I think yes. It's your responsibility and it's your choice kasi ikaw ang makikisama sa kanya. Hindi lang isang gabi, 2 gabi, 3 gabi, kundi habang buhay. Kaya, kung habang buhay na desisyon yan, dapat ikaw ang magdidesisyon yan para sa sarili mo kasi mahal mo yung tao. Right? Yun nga po eh, yung problema ko po ngayon, tinakwil na po ako ng magulang ko. Tinakwil ka ng mga magulang mo kasi ayaw mo sa fixed ang sakit naman nun, yung parang ano ba yan? Ang sakit naman na tinakwil ka ng mga magulang mo, pero you have to make a choice eh. Ganun talaga eh. Ako siguro, masakit man para sa akin na itatakwil ako, pero hindi ko isasaalang-alang yung buhay ko, yung buong buhay ko, para lang sundin yung gusto ng magulang ko, na yung minsan nga hindi mo pa kilala yung ibibigay sa yung tao. Yung ipapa-fix marriage sa'yo, yung ipapakasalan mo, hindi mo pa nakikita, di mo nakakasama, tapos pakakasalan mo. Diba? Ay, di bali po, yung pinagkakasundo po sa akin, anak po ng kumpare ng tatay ko. Bakit may utang ba yung tatay mo na ikaw ang kailangan magbayad? Ganon? Parang gano'n na din po. Ay, kakaloka. Huwag naman po tayo ganon mga tatay, mga nanay, lolo, lola. Huwag naman po natin ipambayad yung anak natin. Kaloka naman yan. Alam mo,
nakaka-torn talaga yan. Nakaka-torn, di ba? Kumbaga, ang hirap kasi hindi mo alam kung anong pipiliin mo. Yung magulang mo ba? O yung kasiyahan mo, kapayapaan mo, at yung mahal mo sa buhay. Pero para sa akin, 23 ka na kasi eh. You have to make your own choice. Kung itakwil ka man ng magulang mo, alam ko darating ang panahon na maiintindihan ka nila at darating ang panahon na hindi ka nila matitiis. Kasi magulang yan eh. And I know every parent, kung hindi man lahat, at least majority of the parents would want the best for their children. So kung ngayon tinatakwil ka, pero balang araw maiintindihan ka rin nila. Pero ayoko talaga konsintihin ka na sundin mo yung mga magulang mo kahit hindi mo mahal yung isang tao. Kasi magiging miserable ang buong buhay mo. Kasi in the very first place, di mo nga mahal. 'Di ba? Tapos pakakasalan mo, hindi naman yan isang desisyon lang na pagdidesisyonan o paninindigan mo lang ng isang araw o isang linggo. Habang buhay na usapan yan. So hindi yan pwede na ibang tao ang magdidesisyon sa iyo kahit pa mga magulang mo. Dapat ikaw ang magdidesisyon yan. So ganun talaga. Minsan masakit yung mga magiging desisyon natin at yung dapat nating gawin, but that is the right thing. So I think you know the answer right now. Alright? Kaya nga po, So- kaya nga po 16 pa lang po ako, umalis po ako sa amin. Pero po, halos 3 years din po ako nag-support po sa kanila kasi nag-working student po ako dito. Okay. So, siguro ipag-pray na lang natin yung mga magulang mo. I know time will come that they will understand yung choices mo. At lagi mong tatandaan na may tamang oras sa lahat ng bagay. Minsan pinipilit natin na maintindihan tayo ng mga magulang natin sa ngayon, o kaya pinipilit natin yung isang bagay na mangyari ngayon pero hindi pa nangyayari. But that doesn't mean na hindi na siya mangyayari forever. Kung hindi ka man matanggap ng mga magulang mo sa ngayon, darating ang panahon matatanggap nila yung decision mo kasi ano't ano pa man, anak ka pa rin nila at magulang mo pa rin sila. But bottom line, you have to make a choice because it's your life. Thank you po. Alright, so maraming salamat, Madeline. Thank you so much. Madaling kausap itong si Madeline. O diba, may ganun pa palang mga fixed marriage, no? Nakakaloka. Pero kung halimbawa, if i-fixed marriage kayo kay Coco Martin. Halimbawa, i-fixed marriage kayo kay Coco Martin. Siguro papayag kayo, no? Depende rin talaga minsan, no? Charis lang. Thank you for watching! Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts. Space, space, space.